Hi kids! It's me, your teacher Ian, at nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang lesson dito sa Filipino. Tayo ay nasa ikapitong linggo na ng second quarter at ang ating aralin para sa linggong ito, pagbasa at pagbilang ng pantig. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Para sa layunin ng ating aralin, inaasahang makikilala mo ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita at mabibilang ang mga pantig ng salita. Ang galaw ng iyong bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita ay pantig. Ito yung tunog na lumalabas sa ating bibig. Mamaya, aking ituturo kung paano nasasabi na ito ay pantig at kung paano binibilang ang pantig sa isang salita. Pagpapantig naman ang tawag sa paghahati ng salita sa pantig o mga pantig. Ang pagpapantig ng mga salita ay makatutulong sa pagbabaybay nito ng wasto. Dahil yung pagpapantig ng salita, ito ay nakabase sa kung paano nating binabasa ang isang salita. Kung paano natin pinuputol ang bawat bahagi nito. Paano natin masabi ang isang salita. Halimbawa, ang salitang aklat. Ito ay binabasang aklat. Aklat. Sa ating pagbasa, sa ating pagbigkas nito, mapapansin na ito ay naputol sa dalawang bahagi, aklat. Ang tawag dito ay pagpapantig. Aklat. Sa dalawang pantig nito, ang unang pantig natin ay binubuo ng tunog na a at k. At ang ikalawa naman tunog o ikalawang pantig ay binubuo naman ng mga tunog na l, a, t, lat, aklat. Isa pang halimbawa natin, barahin ko muna ito, ay ang salitang dalaga. Dalaga. Pakinggan mabuti kung paano ito binasa. Dalaga. At sa pagbasa nito, mapapansin na ito ay naputol sa tatlong bahagi o tatlong pantig. Ito ay ang da-la-ga. Masasabi natin na ang salitang dalaga ay binubuo ng isa, dalawa, tatlong pantig. Ang unang pantig ay binubuo ng tunog na d at a, ang sumunod ay l at a, at ang pangatlong pantig ay g at a. Basahin natin ulit. Da-la-ga. Dalaga. Binubuo ito ng ilang pantig? Tatlo. Ang sumunod nating halimbawa ay ang salitang paru-paro. Paru-paro. Bagalan natin. Pa-ru-pa-ro. Paru-paro. Ang salitang paru-paro ay binubuo ng ilang pantig. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Masasabi natin na ang paru-paro ay binubuo ng apat na pantig. Ito ay ang mga pantig na pa, ru, pa, ro. Ang unang pantig ay binubuo ng mga tunog na p at a. Ang sumunod, r at u. Ang sumunod ay p at a. At ang sumunod ay r at o. Apat na pantig, pa, ru, pa, ro. Practice tayo ng mga salita. Gagawin natin, bibilangin natin yung pantig pagkatapos isusulat natin ng papantig na paraan. Halimbawa, ang una nating salita ay talong. Yan. Basahin natin, talong. Ilan sa tingin nyo yung pantig? Talong.
Tama, dalawa. Ito yon, talong. Pagkatapos, isulat natin ang papantig na paraan. Hyphen, long. Yan. Binilang natin yung pantig, pagkatapos isinulat natin ang papantig na paraan. Ang sumunod natin salita, maaayos. Basahin mo din, maaayos. Ilang pantig ito? Ayan, tama. Ang sagot ay 4. Ayos. Pantigin na natin. Ayos. Kapag nabilang na natin yung pantig, yung dapat pagpapantig mo, ganun din yung bilang. Katulad nito. Ayos. Lalabas dapat yung bilang ng pagkakahati-hati mo sa kung anong bilang nung pantig na natukoy mo. Ang sumunod natin ay pulsuhan. Basahin natin na mas mabagal. Pulsuhan. Ilan pantig ito? Ayan, tama ka. 3. Ngayon, pantigin na natin. Pulsuhan. Bilangin ulit natin. 1, 2, 3. Nakuha mo kung paano binibilang ang pantig at kung paano ito pinapantig, isinusulat ng papantig na paraan? Ayan, sa tingin ko ay handa ka na para sa pagsasagot ng mga activities dito sa ating aralin. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ibigay ang tunog ng unang letra na salita ng mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa inyong kwaderno, isusulat lamang ang salita, yung buong salita. Lagyan ng salungguhit ang nawawalang unang tunog. Number 1. Hindi na babanggitin ni teacher itong salita. Kung ano ito. Yan. Number 2. Number 3. Number 4. Tandaan, unang tunog lang na letra ang nawawala. Hindi pantig ito ha, unang tunog lamang. Ito yun. Unang tunog lang. Okay na? Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sabihin o bigkasin ang tunog na bumubuo sa pantig ng bawat salita. Pagkatapos, isulat sa bawat puwang ang bawat pantig ng mga salita. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay. Ito yung mga babanggitin, yung A, B, C, D, E. Pagkatapos nito ay isusulat mo kung paano ito pinantig. Halimbawa nating salita ay, dito ko na lang isusulat sa may tabi ay, pusa. Ayan. Isusulat mo doon papantig na paraan ito. Paano binanggit ang pusa? Pusa. Hyphen. Sa. Ganyan ang pagsulat ng papantig na paraan. Pusa. Ganun yung gagawin ninyo para sa A, B, C, D, at E. Papantigin niyo yung bola, yung susi, kapote, kabayo, at buwan. Burahin ko na ito. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagpalakpak. Isulat ang bilang ng pantig sa kwaderno katulad ng halimbawa. Araw. Ipapalakpak nyo daw. Para mabilang nyo kung ilan ang pantig na bumubuo dito. Pagka nabilang nyo na, pagkatapos yung ipalakpak, isusulat mo na kung ilang pantig. Halimbawa, ang salita natin ay kalabaw. Kalabaw. Ilan palakpak yon? 3. 3 pantig. Okay? Naintindihan?
Number 1, ipapalakpak ka para mabilang mo. Number 1, maaga. Bagalan mo lang para makuha mo kung ilang pantig ito. No? Number 2, ang. Number 3, masaya. Number 4, basurahan. 5, linggo. Number 6, plaza. Plaza. Number 7, namasyal. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Bilangin ang pantig ng mga salita ayon sa bilang ng pantig nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Siguro mas maliwanag kung sabihin na isulat, no? Isulat ang pantig. Isulat sa naaayon na kahon kasi meron tayo ditong pagpipilian na isang pantig, dalawang pantig, tatlong pantig, 4 na pantig. Ngayon, ito yung mga salita na isasaayos nyo dito sa mga kahon natin. Itinapon. Okay, saan dapat isulat yan? Dito ba sa isang pantig, dalawang pantig, tatlong pantig, o 4 na pantig? Ito, sumunod. Ang. At ang sumunod, araw. 3 salita lang ito. Isulat mo sa naaayon na kahon kung saan ito nabibilang na bilang ng pantig. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pantigin ang mga sumusunod na salita. Kilalanin ang tunog sa bawat pantig sa pamamagitan ng pagsulat nito. Ibigay din ang bilang ng pantig. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang makikita lang sa inyong notebook ay ito. Huwag nang i-drawing ha. Ito na lang. Yan. Susulat mo yung mismong salita pagkatapos papantigin. Ang sumunod naman ay isusulat mo ilang pantig ito o ilang pantig ang bumubuo doon sa salita. Una nating salita, baka. Pangalawa, kambing. Pangatlo, kabayo. Pang-4, manok. At ang panlima ay palaka. And that's it. Diba ang ikli lang? Mabilis lang naman itong matutunan sapagkat ito ay kung paano mo binabanggit o binabasa yung salita para matukoy mo kung ilang pantig ang bumubuo doon sa salita. Good luck sa pagsasagot, kids! See you on my next video. Goodbye!